There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Vice President Sara Duterte na-impeach na ng Kamara. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte natanggap na ng Senado. Sobrang hassle pag tinanggal yung carousel para sa akin. Kung maka-accommodate naman sa taas, sa tren yung mga pasahero, we don't see the need na magkaroon pa ng bus. Kasi exactly the same route nga siya. In fact, mas bentahe pa nga ang train dahil mas marami siyang stops kaysa sa bus carousel. Mga pasahero, tinuligsa ang panukalang alisin ang EDSA busway. Ngunit Metropolitan Manila Development Authority may nilinaw sa plano. Kung yung pong mga ayuda nga po na binibigay ng ating mga social services agencies, nagawa ng paraan, merong guidelines, merong safeguards, merong additional na impositions ang COMELEC para masigurong di maabuso, ganun din naman po hinahanap ng COMELEC sa bagay na ito. Philippine National Police at Commission on Elections hindi pa rin nare-resolba ang issue sa Oplan Katok. Malinaw na guidelines hinihingi ng COMELEC sa PNP. So ako'y bilang manggagamot, parang tinitingnan ko rin po ang PhilHealth na may sakit. At inaalam ko rin po ano yung lunas. Pagpapalawig pa ng health package benefits at digitization, kabilang sa tututukan ng bagong PhilHealth Chief na si Dr. Edwin Mercado. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue ang sugatang motor taxi rider na sumalpok sa likurang bahagi ng isang pickup truck sa Marikina City. Sa Caloocan City naman, sugatan ang dalawang sakay ng motorsiklo na naaksidente matapos makasagasa ng aso. Ito ang balita. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang isang motorcycle crash accident sa Marcos Highway eastbound Marikina City mag-alas 4 ng madaling araw kanina. Nadatnan ng rescue team ang isang motor taxi rider na nasa gilid ng kalsada na iniinda ang pananakit ng mga kamay. May mga gasgas sa kamay at tuhod ang rider na si Reniel Win Carion, 27 anyos. Ayon sa driver ng pick-up, sumalpok ang rider sa likurang bahagi ng minamaneho niyang sasakyan. Dire-diretso lang kasi ko. Mag-u-turn kasi ko doon. Tapos nandito na ako banda, bila siyang kumaliwa. Ayun, nag-aabot na kami. Dito na tumama sa bandang likod. Tapos, ayun, bumagsak na yung motor na lang. Dire-diretso lang ako eh. Bila siya lumipat. Tumanggi nang magpadala pa sa ospital ang biktima at itinurn over ito sa Pasig Police. Nirespondihan din ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle crash accident sa kahabaan ng EDSA Corner A. De Jesus, Caloocan City, mag-aalas 10 kagabi. Nilapatan ng grupo ang rider at angkas nito na kinilalang si Jason Zuel Buena Agua, isang mototaxi rider at ang pasahero nito na si Maria Angelica Ferrer. Nagtamo ng sugat sa ilong at mga gasgas ang rider, samantalang mga gasgas sa tuhod at pamamaga ng kaliwang hinlalaki naman ang iniinda ng babaeng angkas nito. Ayon sa nakasaksi, sumemplang ang motorsiklo ng mga ito matapos makasagasa ng aso. Natarantay yung aso kasi nagsulputan yung mga motor. Tapos, kaya bumalik yung aso. Nagali nila. nasagasaan po nila yung aso? Oo. Kasi hindi sila babagsak kung nila nasagasaan yun. Dinala ng grupo ang babae sa Manila Central University Hospital, samantalang ang rider ay tumanggi ng magpadala pa sa ospital.
Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming issue ang kaharapin ng bagong presidente at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Ngunit ayon kay Dr. Edwin Mercado, pag-aaralan niyang mabuti ang mga prosesong kailangang baguhin sa State Health Insurer. Uunahin niya sa lahat ang marching order sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Nel Marie Buhok. Maganda naman ang adikain ng ating presidente, yung palawigin at palakihin yung benefit package. Ang pagpapalawig ng mga benefit package ng PhilHealth ang isa sa mga ibinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bago nitong President and Chief Executive Officer na si Dr. Edwin Mercado. Ayon sa bagong PhilHealth Chief, upang mangyari ito, kailangan muna niyang pag-aralang mabuti ang sistema sa loob ng State Health Insurer. Inilarawan niya ang PhilHealth bilang isang pasyente ring may sakit. So ako bilang manggagamot, parang tinitingnan ko rin po ang PhilHealth na may sakit. At inaalam ko rin po ano yung lunas. So yun po yung aking unang kailangan gawin. Aralin pong mabuti kung ano po yung mga prosesong kailangan baguhin. Isa rin sa aayusin ni Dr. Mercado ay ang mga financial reporting ng PhilHealth upang mas maging transparent. Una po ay titingnan natin yung proseso na kung tawagin ay efficiency. Dahil mukhang sa ngayon po meron pa tayong pwedeng i-plug na mga leaks o yung sinasabi pong wastage. So yung proseso po for example ng pagre-recording po ng mga financial reports isa-standardize po natin para kapag naglalabas po ng regular na financial reports ay hindi po pabago-bago. Mahalaga rin para sa bagong upong PhilHealth President ang digitization upang maiwasang maabuso ang pagkuha ng claims. Kasi yung pag naipatupad namin yung digitization, ay magagawa rin natin na yung mga claims ay ma-flag din yung mga claims na maaring sumosobra o yung maaring kung tawagin ay may halong katakataka kung bakit ganong kalaki yung mga claims nila. Kaugnay nito, isa sa mga rerepasuin rin ng PhilHealth ay ang proseso ng pagbabayad ng claims ng mga ospital. Tumanggi muna magkomento ang bagong PhilHealth Chief sa issue ng pagtatransfer ng reserve funds ng PhilHealth dahil sa kasalukuyan pa niya itong tinatalakay sa Korte Suprema. Nel Marie Buhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pa rin nare-resolba ng Philippine National Police at Commission on Elections ang issue kaugnay sa ipinatutupad na Oplan Katok ng pambansang pulisya para sa mga gun owners na expired na ang lisensya ng baril. Ayon kay Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco, tuloy-tuloy ang ginagawang pag-uusap ng PNP at COMELEC ukol dito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi po ulitin namin, hindi namin pinipigilan, hindi namin sinusuplant yung desisyon ng COMELEC sa pagtatrabaho ng ating PNP. Tuloy-tuloy naman po yung pag-uusap dyan. Sinasabi naman po ni Chairman Garcia na naunawaan po namin yung intensyon ng PNP. Kaya lang nga po, ang pahayag po niya, kailangan siguro madagdagan ng safeguards para masiguro na hindi po maaabuso. Wala pang napagkakasundo ang malinaw na posisyon ang Philippine National Police at Commission on Elections kaugnay sa isinasagawang Oplan Katok ng pulisya sa mga gun owner na expired ang lisensya ng baril. Ito'y sa kabila ng pulong na isinagawa kanina sa Campo Crame. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, patuloy ang ginagawang pag-uusap ukol dito. Nilinaw din ng opisyal na hindi naman hinahadlangan ng COMELEC ang trabaho ng pulis. Subalit, nais lamang anila ng malinaw na guidelines at safeguards kaugnay sa Oplan Katok. Kung yung pong mga ayuda nga po na binibigay ng ating mga social services agencies, nagawa ng paraan, merong guidelines, merong safeguards, merong additional na impositions ang COMELEC para masigurong di maabuso, ganun din naman po ang hinahanap ng COMELEC sa bagay na ito. Ang gusto lang naman po natin, malatagan ng maayos na safeguards nang hindi ito maabuso at yung wala po yung chilling effect sa ating mga kababayan. Ang Oplan Katok ay naunang tinutulan ng COMELEC ngayong election period.
dahil posible umano itong maabuso at maghatid ng takot sa mga kinakatok. Sa ngayon po ay pinag-uusapan po yan. Simple lang naman po ang layunin ng COMELEC, hindi maging mekanismo ang pagpapatupad ng mandato na ito na ikatatakot ng tao. Remember po yung message namin kanina, ang hiling namin sa lahat ng ahensyang kabalikat sa halalan. Sana makalabas ng ligtas ang mga tao sa bahay, makaboto ng malaya at makauwi ng matiwasay. Walang takot. Yun naman po talaga ang essence ng ating eleksyon. Makaboto tayo ng malaya at walang takot. Nauna nang nanindigan ng PNP sa pagsasagawa ng Oplan Katok bilang bahagi ng kampanya laban sa mga loose firearms. Of course po, diretso po yung ating trabaho po yan. It's not prohibited by the election kasi trabaho po talaga ng pulis po namin talagang to really to locate mga firearms and to account all our firearms. Yung trabaho po namin yan. Sa mga past election, yung Oplan Katok may tuloy-tuloy? O tuloy-tuloy po yan, wala po yan. Hindi po na pinagbabawal yan kasi normal police duty po yan. Trabaho po ng PNP natin to account all the firearms po natin. Paliwanag pa ni Chief PNP, tanging ang mga gun owner na may expired na lisensya lamang ng baril ang kinakatok ng mga pulis. Ang kinakatok lang po namin yung mga unregistered firearms. Hindi po lahat ng bahay kinakatok namin ha. Yung may mga baril na hindi po na rin i-register kasi gusto namin i-account. Kasi kung hindi mo ma-register, we have to get it. Yun yung baril na yan kasi di ba, may mga tao dyan, nalilimutan nila. Asa na yung baril? That's a purpose ng katok. Sa kasalukuyan, mula sa 621,395 na expired na lisensya ng baril na kinatok ng mga tauhan ng PNP, nasa 16,473 na ang nag-renew ng lisensya. 10,676 naman ang isinurrender o pinatago ang baril sa PNP. At 347,860 na ang na-revoke ang lisensya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ang alkalde ng Nabalawag, Cotabato kasama ang kanyang 3 close-in security matapos mahulihan ng baril sa isang checkpoint sa Toril, Davao City kagabi. Kinilala ang nahuling opisyal na si Anwar Saluang, acting mayor ng Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa report ng Davao City Police, hinarang sa checkpoint ang pick-up lulan ang 49 years old na mayor, 2 bodyguard at isang driver nito. Nakita ng pulis ang hindi bababa sa 2 baril sa loob ng sasakyan, 2 magazine na may mga bala. Sinabi ni Mayor Saluang, dadalo sila sa isang training kasama ng iba pang alkalde ng BARM na nakatakda bukas, Pebrero 6. Pero wala silang maipakitang permit mula sa COMELEC para sa exemption sa gun ban. Dinala ang mga naaresto sa Toril Police Station habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10591 at Omnibus Election Code. Walang pagtutol at mabilis na inaprubahan ng mga mambabatas ang paghahain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, ini-impeach na ng Kamara ang Vice Presidente kaya agad na itong dadalhin sa Senado na siya nga aktong impeachment court. Ito ang balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, ilang kongresista ang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte? Monica, 215 na mga kongresista to be exact ang lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nag-ugat yung reklamo sa questionableng paggasto sa controversial na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of the Education. Ginawa yan yung huling araw ng sesyon sa plenaryo ng Kamara bago ang nakatakdang break sa February 8, araw ng Sabado, bilang paghahanda naman sa midterm elections. Higit pa sa kinakailangang requirement na 1/3 ng kabuang bilang na 306 House members ang nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint kanina. Nasa 102 lamang ang hinihingi, subalit 215 ang sumang-ayon, kaya diretso na ang reklamo sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court.
There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Bukod dito, 11 kongresista ang itinalagang prosecutors para sa impeachment trial. Partikular na sina Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, General Santos City Representative Loreto Atcharon, 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan, San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. Ang ikaapat na reklamo ay may 7 articles of impeachment, matinding paglabag sa saligang batas, pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at iba pang high crimes. Nakasaad sa grounds of impeachment na hindi akma para sa public office si VP Duterte kaya dapat mapatalsik sa pamamagitan ng impeachment. Dagdag pa rito ang umano'y pag-contract ni VP Duterte sa isang assassin at pagpaplanong patayin o i-assassinate si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang First Lady at Speaker of the House. Kasama rin sa dahilan ang maling paggamit umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Matatag ang ebidensya and ang ebidensya mismo nanggaling sa respondent o sa kinasuhan. These are very grave and serious offenses against not only the President, but it's a violation of the Constitution. So ilalatag po yan ng prosecution team and I'm confident we have a strong case for impeachment. Galing yan sa investigation mismo ng House of Representatives. Kaninang umaga, nagkaroon muna ng pagpupulong ang mga kongresista. Blanco ang mga kawani ng media kung kabilang ba sa pag-uusapan sa meeting ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ilan na nagsabing nagkaroon lamang ng caucus, ang iba naman ay political party meeting umano o kaya ay fellowship. Yan po ang hindi ko pa po alam kung kabilang po ang impeachment sa caucus natin ngayon. Wala pa rin kasi kaming alam, but we were called to attend. I just received the message. When did you receive it? The discussion? I am not yet aware because the message was a little vague. Itinuturing naman ng mga complainant at endorser ng unang 3 impeachment complaints na makasaysayan ng araw na ito dahil sa wakas nila, mapapanagot na si VP Duterte sa pag-abuso sa kapangyarihan bunsod ng questionableng paggastos sa confidential funds nito. Inaasahan ng mga ito na magkakaroon ng conviction kay VP Duterte sa Senado. Sa dulo naman, pag malaki ang suporta ng taong bayan, the Senate will have to yield to the will of the people. We hope that the President will not stand in the way of accountability and justice. Kahit one ground lang, only one ground needs to convict. Pag one ground lang ang impeachment na itatackle, kaya ng Senado yung 2, 3, 4 weeks na itry yun bago magpalit ang bago mag-end ang term nila by June 30 of 2025. It will be a historic event. It will be the first impeachment of a sitting Vice President of the Republic of the Philippines. When the pieces of evidence are presented to the members of the Senator, it will be hard for them not to convict the Vice President. Monica, samantala yung unang 3 impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte ay ipapadala na sa archives ng Kamara bilang bahagi ng rules of procedure sa impeachment proceedings. Hindi naman ibig sabihin na in-impeach na si VP Duterte dito sa Kamara, sick na siya sa pwesto. Kinakailangan muna niyang makonvict sa impeachment court o sa Senado. At kung tuluyan nga siyang makoconvict ay sick na siya sa pwesto at hindi na maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Samantala, ang kapatid naman ni VP Duterte dito sa Kamara ni sa Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ay tinuligsa ang hakbang ng kanyang mga kapwa kongresista at tinawag itong desperado at politically motivated efforts para i-railroad umano ang impeachment laban sa kanyang kapatid na si VP Duterte. Balik sa iyo, Monica. Rosalie, sa ngayon ba ay inilabas na yung mga pangalan ng mga bumoto, no? Pabor at hindi pabor sa impeachment ni VP Sara?
Tama ka dyan, Monica. Ito, tinitingnan natin sa ating file. Naglabas na kanina, according sa ating mga sources, yung listahan ng 215 mga kongresista na lumagda dito sa ika-4 na impeachment complaint at nangunguna nga dyan ang presidential son at ang senior deputy majority leader si Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Marcos at sinusundan niya ng iba pang House officials na si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, ganun din ang majority leader na si Manuel Jose Dalipe at si Representative JJ Romualdo, si Deputy Speaker David JJ Suarez, si Representative Jefferson Conghun at yan yung unang 6. Ibig sabihin itong top 10 top 6 na lumagda dito sa impeachment complaint. Ika-4 na impeachment complaint ni VP Duterte ay mga House leaders dito sa Kamara. At Rosalie, kailan iaakyat itong impeachment laban kay VP Sara sa Senado? Kasi tulad ng nabanggit kanina ay ilang buwan na lamang bago matapos ang 19th Congress. 4:47 p.m. dumating sa Senado si House Secretary General Reginald Velasco para nga personal na i-transmit itong impeachment complaint sa Senado. So ngayong mga oras na ito, nasa Senado na yung 4th impeachment complaint, kalakip ng mga ebidensya. Kaya ako naitanong, Rosalino, kasi nga limited na lamang yung oras para gawin yung paglilitis kung mai-impeach ba o hindi si VP Sara. Kung sakaling hindi matapos sa 19th Congress, Rosalie, ito ba ay magiging eligible pa rin para sa 20th Congress? Alam mo, Monica, yan din ang tanong, hindi lang ng mga media, kundi ng mga mambabatas kasi ito yung unang pagkakataon na inihain ng isang impeachment complaint sa ganitong pagkakataon na alam naman natin na sa June 2 na muling babalik ang sesyon ng Kongreso at sa June din, after 2 weeks ng session ay matatapos na yung 19th Congress at tatawid na sa 20th Congress. So hindi talaga natin alam kung ano ang kahihinatnan nitong impeachment complaint at hindi pa rin naman natin alam at hindi tayo nakatitiyak kung ano ba ang magiging aksyon ng Senado dito. Sila ba ay agad na bubuo ng impeachment court? At sila ba ay agad nilang didinggin itong impeachment trial na ito sa gitna ng kinakaharap natin na election season dahil May 2025 ay midterm elections na at marami sa mga senador ang tatakbo. Gayon din marami dito sa Kamara ng mga kongresista, ang mga re-electionist at gayon din ay tatakbo sa eleksyon. Kaya pare-pareho silang magiging abala para sa paparating na halalan. Kaya isa rin sa mga tanong, pwede bang tumawid yung impeachment complaint sa 20th Congress? Iba na ang komposisyon nun ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso o ang Kamara at ang Senado. Uling tanong na lang, Rosalino, base sa mga naririnig mo, nakakausap mo mula sa lower house, kumpiyansa ba sila na may makukuha silang sapat na boto sa Senado? Dahil alam natin maraming kaalyado ang pamilya Duterte sa ngayon dyan. Yun ang tiwala naman yung mga endorsers ng impeachment complaint, particular na si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, yung endorser ng unang impeachment complaint dito sa Kamara na ditinggi ng Senado kung ano ba yung clamor, kung ano ba yung panawagan ng taong bayan kasi nananalig sila batay sa mga lumabas na mga survey na maraming tao o mayorya ng publiko ay sumusuporta sa impeachment laban kay VP Duterte. So, yun yung inaasahan nila na makikinig umano yung mga senador sa panawagan ng taong bayan. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz, live mula sa House of Representatives. Isang malinaw na act of political persecution ang ginagawang pagmamadali sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nagisaloobin ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kapatid ng pangalawang Pangulo. Ayon sa mambabatas, delikadong hakbang ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon.
dahil hindi mananahimik ang mga Pilipino habang binabaliwala ng gobyerno ang demokrasya at pinipigilan ang oposisyon gamit ang gawa-gawang paratang. Dagdag pa ni Representative Duterte na hindi lamang ito tungkol kay VP Sara, kung hindi ito'y tungkol sa boses ng sambayanang Pilipino. Bukas ang Israel sa plano ni US President Donald Trump na kunin ang Gaza Strip. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, maaaring makatulong ito sa pagbabago ng imahe ng teritoryo. Ito ang balita ni Lynn Perez. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it. Tuluyang gigibain at aayusin ang Gaza at magiging pagmamayari ng US kung masusunod si US President Donald Trump. Sa joint press conference kasama si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House, lahat ng Palestinians na nananatili sa Gaza ay kailangang umalis at lumipat sa ibang bansa sa Middle East gaya ng Jordan at Egypt habang dinedevelop ng US ang teritoryo. Merong halos 2 milyong Palestinians ang nananatili sa sira-sirang Gaza Strip. Pinalala naman ng Palestinian representative sa United Nations ang maring pagtutol ng Arab countries sa proposal ng US na aniyay may tuturing na mass displacement ng Palestinians. Egypt gave a clear answer, Jordan gave a clear answer, and the answer rejecting displacing the Palestinian people from the Gaza Strip. And also the 6 ministers from Saudi Arabia, from Egypt, from Jordan, from Qatar, from United Arab Emirates and Palestine issued a statement just 2 days ago not accepting and rejecting any notion of displacement of Palestinians of outside the Gaza Strip. Nais ni Trump na isa ring real estate mogul na gawing waterfront tourist spot ang Gaza na maaaring maging Riviera ng Middle East. Madagdag pa nito na mabibigyan ng libu-libong tao sa Middle East ng trabaho at mapagkakakitaan dahil sa panukala niyang ito. Sinangayunan naman ito ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at ayon sa kanya, panahon na para magbago ang imahe ng Gaza mula sa pagiging pugad ng terorismo. He's exploring it with his people, with his staff. I think it's something that could change history, and it's worthwhile really pursuing this avenue. Samantala, inanunsyo rin ng US President na binawi na nito ang membership ng US sa United Nations Human Rights Council na aniya isang anti-Semitic organization. And I'm also pleased to announce that this afternoon the United States withdrew from the anti-Semitic UN Human Rights Council and ended all of the support for the UN Relief and Works Agency which funneled money to Hamas. Bukod dito, muli ring pinaigting ng US Chief Executive ang sanctions laban sa Iran at ang abilidad nito mag-export ng langis. Ayon kay Trump, mapipigil ito ang pagpondo ng Iran sa mga terorista sa Middle East. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong mga residente ng Santorini ang nagsilikas matapos na maitala sa aabot sa mahigit 300 lindol sa nakalipas na 48 oras. Base sa report, aabot na sa 9,000 mga tao ang umalis ng Greek island kung saan may ilang emergency flights rin ang nakaschedule lulan ang mga nagsilikas na residente. Ayon sa ilang mga eksperto, inaasahan na magpapatuloy pa hanggang sa mga susunod na linggo ang nararanasang mga pagyanig sa isla. Pansamantala ring ipinasara ang mga paaralan sa Santorini habang pinaiiwas rin ang publiko na magdaos ng malalaking indoor gatherings. Sa kabila nito, nanawagan naman si Prime Minister Kyriakos Mitsotakis sa kanilang mga residente na manatiling kalmado sa gitna ng nararanasang kalamidad sa kanilang lugar. Pansamantalang sinuspinde ng US Postal Service o USPS ang pagtanggap ng inbound parcels mula sa China at Hong Kong kasunod ng bagong polisiya ukol sa taripa na ipinag-utos ni US President Donald Trump. Ayon sa USPS,
Ipatutupad ang suspensyon until further notice. Nauna nang ipinag-utos ni President Trump ang pagpapataw ng dagdag na 10% taripa sa Chinese imports. Bukod sa dagdag na taripa, kasama rin sa bagong polisiya ang duty-free exemption para sa low-value packages. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Pwede pang makatakbo sa Bangsamoro parliamentary elections ang mga kandidatong matatalo sa local elections sa darating na Mayo. Ayon sa Commission on Elections, wala namang batas na nagbabawal dito at mas malamang ay sa Oktubre na idaraos ang parliamentary elections. Ito ang balita ni Dante Amento. Sinasabi ng iba, paano yung mga tatalo sa May 12 elections sa national and local? Pwede ba sila makatakbo sa parliamentary? Yes, kung mag-o-open kami ng filing ng candidates. Inaasahang hindi nasabay ang local elections at parliamentary elections sa Bangsamoro. Perma na lang kasi ng Pangulo ang hinihintay sa panukalang batas para ipagpaliban sa October 13 ang unang BARM parliamentary elections. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang mga matatalo sa local elections ay pwedeng tumakbo ulit sa parliamentary polls. Ang may ban lang kasi ay ang i-appoint sa isang posisyon sa gobyerno ang isang natalong kandidato sa loob ng isang taon. Dagdag pa ni Garcia, posible pa kasi silang magbukas ng panibagong filing ng Certificate of Candidacy o COC sa BARM kapag na-distribute na ang 7 parliamentary seats na dapat sana ay para sa Sulu na ngayon ay hindi na bahagi ng BARM. Paano nyo isasarado o hindi papayagan yung filing kung magbabago ang composition ng bawat parliamentary district ng mga miyembro na municipalities? Nasa 2.5 billion pesos ang kakailanganing pondo ng COMELEC na aminado sila walang pondo ngayon para rito. Samantala inihayag din ng COMELEC na hindi na nila kakayanin na makapagsasagawa ng plebisito sa Sulu bago ang inaasahang parliamentary election sa Oktubre. Ito ang sagot ng komisyon sa panukala na magkakaroon ng panibagong plebisito sa lalawigan ng Sulu kapag gusto pa nilang bumalik sa BARM. Binigyang diin ni Garcia hindi madali ang proseso na ibabalik ulit sa BARM ang Sulu pagkatapos itong kumala sa rehiyon. Kasi kung talaga mapupush po yan, kita nyo po, hindi po ba ang parlamento ay i-divide o ihahatiin yung 7 sa iba't ibang distrito? Tapos bigla pong magsasabi na ang Sulu ngayon ay part uli ng Bangsamoro. So yung mga nilagay mo nung una, ibabalik mo uli sa Sulu. So medyo komplikado po ng konti yun. Because medyo mahaba po ang mga proseso sa bawat pagbabago na gano'n. Mahaba-haba rin ang paghahanda ng COMELEC para sa isang plebisito. Kabilang na rito ang pag-iimprenta ng mga balota na katumba sa bilang ng rehistradong botante sa lugar. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dininig sa Senado ngayong araw ang posibleng panibagong plebisito na layong muling mapabilang ang probinsya ng Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kasunod ito ng pagbabor ng ilang local officials dahil na rin sa mga benepisyo ng pagiging bahagi ng naturang rehiyon. Ayon kay Sulu Governor Abdu Sakurtan, dapat bigyan sila ng pagkakataon na mag-opt-in or out sa BARM. Dapat rin anyang magkaroon ng plebisito sa lahat ng probinsya sa rehiyon, hindi lang ang Sulu. Natanggap na ng Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Personal itong dinala ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco at tinanggap ng kanyang counterpart na Senate Secretary General Renato Bantug. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Live. Magandang gabi, Asher. Paano ang magiging proseso ngayong nasa Senado na ang Articles of Impeachment? Magandang hapon naman, June. Kailangan magkaroon ng plenary action bago tuluyang umusad sa trial sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tatayong ang mga judge sa paglilitis ang mga senador. Ito ang binigyan diin ni Senador Joel Villanueva bilang bahagi ng rules matapos ang pagtanggap ng Articles of Impeachment ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
Bago pa mag-alas 5 ng hapon, dumating na sa Senado si House of Representatives Secretary General Reginald Velasco. Bitbit nito ang pisikal na kopya ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Dala na namin, including the complaint itself, the signatures of 215 congressmen who filed and endorsed this complaint. No? We also have the list of prosecutors as approved by the plenary today. Natanggap na rin ni Senate Secretary General Renato Bantog ang mga kopya ng Articles of Impeachment. Ayon pa kay Senador Joel Villanueva, mahaba ang proseso sa Rules of Impeachment, ngunit lahat ay posibleng mangyari. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng special session kahit na nakabreak ang mga sesyon sa Senado. Ngunit ano pa man ang magiging hakbang ay kailangan pa muna itong dumaan sa plenaryo. It is the plenary action that would give us the go signal na we can, parang di ba pagka nagbe-break tayo, kahit committee hearings lang, kailangan banggitin mo doon sa plenaryo na ito ay ino-authorize ng bawat miyembro ng Senado. So pwedeng mag-continue sa susunod na session. June, batay na rin sa paliwanag ni Senador Joel Villanueva ay posibleng magkaroon ng mosyon kaugnay nga ng pagtanggap ng Articles of Impeachment mula sa House of Representatives ng Senado sa kasalukuyang isinasagawang plenary session ngayon. Huling araw na kasi ito ng sesyon at kaya critical ito sa hakbang na gagawin para umusad itong impeachment complaint. At kung hindi ay ang susunod na action na nito sa pagbabalik na mula sa break ng Senado na nakatakda yan sa June 2, 2025. June. Ngayon ang huling araw ng sesyon dyan sa Senado. Ibig sabihin, pag hindi ito natalakay mamaya, sa June 2 na ito tatalakayin. Tama ba yan, Asher? Yes, Jun, yan din ang pinaliwanag ni Senador Joel Villanueva na kung hindi nga ito matatalakay, ay ang susunod na pagkakataon para ito'y matalakay na ay sa pag-resume ng kanilang session mula sa kanilang break na yan ay nakatakda sa June 2. June. Pero ang June 2, ibig sabihin tapos na ang eleksyon noon. May mga gagraduate na senador, ibig sabihin tapos na yung kanilang termino at meron namang maaaring bago na senador na masasama doon sa composition ng Senado. Asher. Yes, June, yan din yung isa pang kumbaga ini-raise na topic ni Senador or ni Senate President Francis Cheese Escudero dahil nga dito sa pagpapalit ng Congress mula 19th to 28th Congress kung maaari ba na maging or maitawid itong impeachment complaint at yung ilang mga detalye na yan ay ating lilinawin dahil bukas din ay nakaschedule na magkaroon ng press conference kay Senate President Francis Cheese Escudero. June. Sige, Asher, ating antabayanan ang mga detalye na iyan. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naniniwala si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na nais lamang sirain ng mga nagsusulong ng impeachment ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ito anya ay para tuluyang madisqualify ang pangalawang Pangulo sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ngunit sa kabila nito, handa na anya ang legal team ni VP Sara para sa paglilitis ng impeachment. Haharapin anya ito ng Vice Presidente ng nakangiti, matapang at buong kumpiyansa. Isinangguni na ng Senado sa Office of the Solicitor General OSG ang pagkokomentaryo sa isinampang petisyon sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Ito ang kinumpirma ni Senate President Francis Escudero matapos bigyan ng Korte Suprema ng 10 araw ang respondents para sagutin ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang petisyon. Ayon pa sa Senador, ang kanilang komento ay nai-refer na nila sa OSG
na siyang legal na kinatawan ng pamahalaan. Isinampa ni na Attorney Vic Rodriguez, Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at iba pa ang petisyon sa Korte Suprema. Bukod kay Senador Escudero, nakadirekta ang petisyon kina Executive Secretary Lucas Bersamin at House Speaker Martin Romualdez. Kwestiyon ng petisyon ang constitutionality ng naipasang national budget para sa kasalukuyang taon, partikular na ang mas mababang pondo para sa edukasyon. Gayon din ang umunoy ilang blankong line item sa Bicameral Conference Committee report na naipasa ng Kongreso para sa 2025 GAA. Tutol ang mga pasahero ng EDSA busway sa panukala ng gobyerno na tuluyan itong alisin. Bagaman sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na isa ito sa mga mungkahi para mapaluwag ang traffic sa Metro Manila, hindi naman ito agad ipatutupad malibang maitaas ang capacity ng MRT3 at mapagdugtong-dugtong ang mga linya ng tren. Ito ang balita ni JP Nunez. Sobrang hassle pag tinanggal yung carousel para sa akin. Sobrang inconvenient for me as a commuter. Pag nawala, hahanap kami ng mga alternate na sasakyan, especially jeep and yung mga angkas. Siguro gawan na lang nila ng magandang sistema. Inilagay na sa EDSA para sa mas maayos na biyahe ng mga pasahero, bakit tatanggalin pa? Yan ang tanong ng mga commuter na laging sumasakay sa EDSA carousel kasunod ng panukalang alisin na ito. Sa press briefing sa Malacanang kanina, sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Don Artes na isa sa mga suwestyon para mapaluwag ang traffic sa EDSA ay alisin ang EDSA busway. Kasama ito sa mga mungkahi na pinag-aaralan na napag-usapan sa pagpupulong kahapon sa Malacanang ukol sa Comprehensive Traffic Management Plan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Chairman Artes, kapag inalis ang EDSA busway, mabubuksan sa mga private vehicle ang dagdag na isang linya sa kalsada. Kung titignan din anya, parehas lang ang ruta ng busway at MRT3. Repetitive siya, same line. In fact, mas inconvenient pa nga ang bus dahil hindi lahat po ng station ng MRT ay may stasyon ng bus. So kung magagawa po yan, mapi-free up po yung isang lane. Gayunman, wala pa anyang tiyak na panahon kung kailan ito tatanggalin at nananatili lamang suwestyon. Isaan niya sa konsiderasyon para matanggal ang EDSA busway ay kapag napataas ang carrying capacity ng MRT3 at naging maayos ang iba pang mode of public transportation. Kung maka-accommodate naman sa taas, sa tren yung mga pasahero, we don't see the need na magkaroon pa ng bus. Kasi exactly the same route nga siya. In fact, mas bentahe pa nga ang train dahil mas marami siyang stops kaysa sa bus carousel. Ngunit para sa mga commuter, inconvenient ito lalo't hindi naman parehas ng mga istasyon ang MRT3 at EDSA carousel. Hindi rin anila 24 hours ang operasyon ng MRT3. Pag walang carousel is, sasakay pa ako ng another jeep. Sasakay ako Muñoz pa SM North. Ganon. Kasi walang diretso pa SM North to Monumento to SM North. Pag jeep. Yung carousel, dire-diretso na hanggang Centris. Since Centris ako nagtatrabaho. Kasi yung sa bus, 24 hours siya. Kahit madilim, may mga security. And unlike sa MRT, may working hours lang siya. Walang madaling araw. So, hindi talaga. Ito yung common station na magdudugtong sa MRT at sa LRT na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin. Dahil hindi pa yan tapos, kapag inalis ang EDSA carousel, kakailanganing maglakad ng mga pasahero mula doon sa North Station ng MRT3 para makalipat ng ibang masasakyan. Kumpara sa EDSA busway, diretso lang yung kanilang biyahe hanggang makarating sa monumento sa Caloocan City. Ang nangyayari daw po ngayon, pag umalis ka ng isang train station, lalabas ka pa ng station, bababa ka, then papanik ka uli sa kabila. So piniplano na po ng DOTR na ipag-interconnect po itong mga ito
Ngayong 2025, isa sa mga nakalatag na plano ng Department of Transportation o DOTR ang maisapribado ang EDSA busway at gumugulong na ang proseso para buksan ito sa mga interesadong kumpanya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lantad sa iba't ibang sitwasyon ng mga Pilipinong marino lalo na kapag nasa dagat. May nagkakasakit o di naman kaya ay naaaksidente sa oras ng trabaho. Kaya sinikap ng pamahalaan na mapabilis ang pagkuha nila ng iba't ibang klase ng benepisyo. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Ang Magna Carta o Filipino seafarers ay nagbibigay ng proteksyon sa bawat marinong Pilipino. Hindi lang mula sa pagiging kadete, pag sila'y naglalayag, pati na rin sa kanilang pagbaba ng barko, andyan po ang proteksyon na binibigay ng batas. Siniguro ng pamahalaan na mas madali nang makukuha ng mga Filipino seafarers ang karapatan nila sa iba't ibang klaseng benepisyo. Sa pamamagitan ito ng inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE na bagong patakaran pagdating sa monetary claims o habol sa sahod at benepisyo ng mga marino. Alinsunod ito sa pinirmahang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na RA 12021 o Magna Carta of Filipino Seafarers Act noong nakaraang taon. Ayon kay National Labor Relations Commission, 4th Division Commissioner Leonard Vince Ignacio, wala namang nabago sa jurisdiksyon ng batas. Mas pinaigting lamang nito ang atensyon pagdating sa kalusugan ng mga marino. Ang kakaiba lang po ngayon ay binigyang importansya, pinaigting yung importansya ng referral sa third doctor. Yun po yung kakaiba dyan. Aniya, kinakailangan munang litisin sa National Labor Relations Commission ang mga medical at health benefits na maaaring makuha ng mga marino oras na maharap sila sa sakit o aksidente habang nasa trabaho, kung saan 3 panig ang tinitingnan ng korte dito. Ang opinion ng company designated physician, ang second opinion ng seafarer's doctor, at pag hindi ito nagtutugma, kailangang pumunta sa third doctor. Yan po yung pinaka-demokratikong pamamaraan para mabigyan ng tamang medical grading ang isang marinong Pilipino. Para kay Samuel Pitel, 14 na taon nang sumasampa ng barko. Magandang balita ito dahil na rin sa iba't ibang panganib na maaaring kaharapin sa kanilang trabaho. Napakahalaga na gumagawa ng paraan ng gobyerno upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga seafarer, ng mga Filipino seafarer. Ako ay maswerte dahil nandito ako sa isang kumpanya na nag-aalaga at inaalagaan talaga ang kanilang mga crew. May mga kumpanya na nagpapabaya at hinahayaang nasa mahirap na kalagayan ng kanilang mga empleyado, kulang sa mga safety equipment, mga personal protective equipment. Yung iba ay inaabandon na at hindi nila babayaran ng tama sa kanilang mga obligasyon sa kanilang mga empleyado. Ayon naman sa NLRC, may 70 araw na itinalaga ang batas upang tapusin ang proseso ng isang kaso sa pagitan ng labor arbiter at komisyon. Pag ayaw magbayad ng mga may-ari ng barko, dalawa naman po yan. Dalawa naman po silang mananagot dito sa Pilipinas. Ang may-ari ng barko at ang kanilang local manning agency. Binigyang diin din ng National Labor Relations Commission na magiging mas klaro at mabilis na ang proseso ng pagkuha ng monetary claims ng isang marino kung papabor dito ang pinal na desisyon ng korte sa isinagawang paglilitis ng kaso. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang Magna Carta o Filipino seafarers ay nagbibigay ng proteksyon sa bawat marinong Pilipino. Hindi lang mula sa pagiging kadete, pag sila'y naglalayag, pati na rin sa kanilang pagbaba ng barko, andyan po ang proteksyon na binibigay ng batas. Siniguro ng
pamahalaan na mas madali nang makukuha ng mga Filipino seafarers ang karapatan nila sa iba't ibang klaseng benepisyo. Sa pamamagitan ito ng inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE na bagong patakaran pagdating sa monetary claims o habol sa sahod at benepisyo ng mga marino. Alinsunod ito sa pinirmahang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na RA 12021 o Magna Carta of Filipino Seafarers Act noong nakaraang taon. Ayon kay National Labor Relations Commission, 4th Division Commissioner Leonard Vince Ignacio, wala namang nabago sa jurisdiksyon ng batas. Mas pinaigting lamang nito ang atensyon pagdating sa kalusugan ng mga marino. Ang kakaiba lang po ngayon ay binigyang importansya, pinaigting yung importansya ng referral sa third doctor. Yun po yung kakaiba dyan. Aniya, kinakailangan munang litisin sa National Labor Relations Commission ang mga medical at health benefits na maaaring makuha ng mga marino oras na maharap sila sa sakit o aksidente habang nasa trabaho, kung saan 3 panig ang tinitingnan ng korte dito. Ang opinion ng company designated physician, ang second opinion ng seafarer's doctor, at pag hindi ito nagtutugma, kailangang pumunta sa third doctor. Yan po yung pinaka-demokratikong pamamaraan para mabigyan ng tamang medical grading ang isang marinong Pilipino. Para kay Samuel Pitel, 14 na taon nang sumasampa ng barko. Magandang balita ito dahil na rin sa iba't ibang panganib na maaaring kaharapin sa kanilang trabaho. Napakahalaga na gumagawa ng paraan ng gobyerno upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga seafarer, ng mga Filipino seafarer. Ako ay maswerte dahil nandito ako sa isang kumpanya na nag-aalaga at inaalagaan talaga ang kanilang mga crew. May mga kumpanya na nagpapabaya at hinahayaang nasa mahirap na kalagayan ng kanilang mga empleyado, kulang sa mga safety equipment, mga personal protective equipment. Yung iba ay inaabandon na at hindi nila babayaran ng tama sa kanilang mga obligasyon sa kanilang mga empleyado. Ayon naman sa NLRC, may 70 araw na itinalaga ang batas upang tapusin ang proseso ng isang kaso sa pagitan ng labor arbiter at komisyon. Pag ayaw magbayad ng mga may-ari ng barko, dalawa naman po yan eh. Dalawa naman po silang mananagot dito sa Pilipinas. Ang may-ari ng barko at ang kanilang local manning agency. Okay. Binigyang diin din ng National Labor Relations Commission na magiging mas klaro at mabilis na ang proseso ng pagkuha ng monetary claims ng isang marino kung papabor dito ang pinal na desisyon ng korte sa isinagawang paglilitis ng kaso. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling pasok sa target ng kasalukuyang administrasyon na 2 hanggang 4% ang naitalang inflation rate nitong Enero ngayong taon, kung saan kapareho ito ng naitalang record na inflation rate noong Disyembre ng nakaraang taon na 2.9%. Ito ang balita ni Jed Resida. Ang threat natin ngayon, unfortunately, dun sa food inflation, in particular, dun sa meat, fish, and vegetables. Doon talaga tayo may nakita na pagtaas despite the reduction in the price of rice. Mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito pa rin ang kasalukuyang estado ng bentahan sa mga pamilihan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 3 mula sa Food and Non-Alcoholic Beverages Commodity Group ang pangunahing naging contributor sa overall inflation na naitala noong nakaraang buwan. Sa overall inflation nitong Enero 2025, ang 5 pangunahing commodities na nag-aambag ay ang mga sumusunod. Kamatis na may 155.7% inflation, karne ng baboy na may 8.4% inflation at karne ng manok na may 8.4% inflation. Paliwanag ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa na ang pagtaas sa ilang mga produkto ay dahil pa rin sa naiwang epekto ng nagdaang bagyo at African swine fever sa mga baboy.
Una, ito pa yung effect talaga ng typhoon sa vegetables, no? Alam naman natin na pag may bagyo, and we had a lot of storm kasi nung last year, talagang may impact yan sa vegetables. Hindi siya unique in terms of increase, although ito mataas talaga, but talagang ganun yung effect niya. That's for pork. Ang reason dyan, of course, we are experiencing yung ASF in certain areas, kaya nagkaroon tayo ng increase sa price ng pork. Ayon sa mga nagtitinda ng gulay rito sa isang pamilihan sa Quezon City, mataas talaga ang presyo ng gulay noong nakaraang buwan, partikular na ang presyo ng kamatis. Ngunit sa pagsisimula ng Pebrero ay unti-unti nang bumababa ang presyo ng mga ito. Nitong nakaraang buwan, umabot sa 320 pesos kada kilo ang bentahan ng kamatis sa mga pamilihan. Ngunit ngayon bumaba na ito sa halagang 60 pesos hanggang 80 pesos kada kilo. Ayon sa mga nagtitinda, normal sa kanila ang pagtaas ng presyo ng gulay, lalo na tuwing may dumaraang bagyo sa bansa. Kaya si Nanay Doray, inuunti-unti na lang ang pagbili ng mga ibebentang gulay kapag mataas ang presyohan nito para rin mabilis itong maubos dahil kaunti lang din ang nabili. Wala ko kasing dating at saka walang nung nakaraan kasi may bagyo, di ba? May bagyo, walang nasira lahat yung mga halaman ng mga gulay. Tapos walang masyadong gulay, di ba? Walang dumadating na gulay. Siguro wala sila mapitas. Kaya kukunti lang. Kaya mahal ang kamatis. Ngayon naman, dagsa ang kamatis. Kaya mababa ang bigay nila ng gulay, ng kamatis. Mababa rin yung bentahan namin. Sa kabila ng mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para makontrol ang presyo ng mga produkto at serbisyo, nananatili sa 2.9% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Enero ngayong 2025. Kapareho ito ng naitalang record na inflation rate noong December ng nakaraang taon base sa report ng Philippine Statistics Authority, kung saan pasok pa rin ito sa target ng Marcos administration na 2 to 4%. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaka-high blood ang mataas na presyo ng karning baboy ngayon. Ito ang obserbasyon ng ilang nagtitinda at mamimili sa Quezon City. Kaya ang Department of Agriculture minamadali na ang pag-aaral para sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa baboy para ma-stabilize ang presyo nito. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ongoing na yung study for the MSRP ng baboy. So isusunod na yan. Alam natin how important na masolusyonan agad itong problema. Tuloy ang implementasyon ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture dahil pinag-aaralan na nila kung magkano ang halagang itatakda para mapigilan ang mas pagtaas pa ng presyo nito na iniinda hindi lamang ng mga mamimili maging ng mismong nagtitinda at nagdenegosyo nito. Gaya ni Mang Jose Reynaldo na 48 years nang nagbebenta ng baboy sa palengke. Aniya, ramdam na ramdam ang matumal na bentahan ng karne. Sobrang taas, bukas mataas na naman yan. Alyempo, 480. Ay nako, mahina na ngayon. Baka yung isa't kalahati, hindi pa makaubos. Nabababoy po. Hina kasi mataas yung presyo ng baboy. Malaki na aniya ang 5 pisong tawad na ibinibigay niya sa bumibili at hindi na nila maibaba ang presyo dahil sila man mismo ay wala ring kikitain. Ang diskarte na lang aniya, ibenta sa murang halaga ang mga piraso ng karne upang kahit pang sahog sa gulay ay mayroon ng kanyang mga suki. Yun, yung mga panggisa, giniling. Kasi yun ang makakabili ka ng 30 pesos. Yan ang nakakawa kung minsan binibigyan ko tampalin. Ayon naman kay Janelle Meliona, may-ari ng isang karinderya sa Quezon City, wala munang baboy na ibinibenta sa kanilang putahe. Opo, napapanisan po, nalulugi. Kaya ang ginawa namin, nagugulay kami, isda, ganun na lang po. Para mabawi yung pagtaas ng kita.
Aniya, bago pa man nila inalis sa menu ang mga putahing may karneng baboy, pinipilit na lamang nilang ipaubos ang mga ito kaysa masayang dahil hindi nila maibaba ang presyo. Dinadagdagan na lang po namin yung sir para lang po maubos yung namin. Kaysa naman po malugi, ganun, or mapanisan. Kaya naman, target ng Department of Agriculture na bukod sa maximum suggested retail price sa imported na bigas ay magkaroon din ng MSRP sa karne ng baboy upang tutukan ang tumataas na presyo nito sa merkado. Ganun din sa baboy, di ba? Ang farm gate mo to 20 to 40. Kung patungan mo yan ng 100 hanggang 150, dapat nasa 350, 360 hanggang 380. But we're seeing prices 460. 450. So talagang nakikita natin na merong maling pagpresyo sa pagdating na sa palet. Tiniyak naman ng DA na mamadaliin ang paglalabas ng MSRP sa baboy kasunod ng inilabas ng MSRP sa bigas dahil isa ang karneng baboy sa itinuturing na major contributor ng mataas na inflation sa bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa mahigit 200 kaso ng hand, foot, and mouth disease ang naitala ng Provincial Public Health Office sa probinsya ng Bulacan. Tumaas ito ng mahigit 400% ngayong taong 2025 kumpara sa nakaraang taon sa parehong panahon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nauna po siya noong January. Nagkaroon po siya ng mga parang rashes sa kamay, tsaka po sa bibig na parang singaw. Tapos after ilang days po, nahawan na po yung bunso namin. Talagang contagious po kasi talaga siya. Nagpa-consult kami sa doktor kasi hindi talaga sila kumakain kasi nga may mga singaw yun. Binigyan sila ng doktor ng mga antibiotics, mga vitamins. 2 sa 3 anak ng mag-asawang Mike Joy Suryo ng Barangay Barihan, Malolos, Bulacan ang tinamaan ng hand, foot, and mouth disease o HFMD nitong nakaraang buwan ng Enero. Ayon sa mag-asawa, nahawa ng sakit ang kanilang 2 at 9 years old nilang anak matapos na makipaglaro sa pinsan na may sakit na HFMD. Aminado ang mag-asawang Mike at Joy na nahihirapan sila sa sitwasyon ng kanilang anak, lalo't 2 linggo rin silang nagkasakit. Huwag po nilang baliwalain kasi ayun nga, nakaka-apekto po talaga sa health kasi hindi sila nakakain, hindi nakakadede. Ang hand and foot and mouth disease ay karaniwang sakit ng mga bata at mga sanggol. Ito'y nakakahawa sa unang linggo ng impeksyon. Kung nararanasan naman na hirap na sa paglunok at paghinga at hindi bumuti ang pakiramdam matapos ang 10 araw, kailangan na dalhin ito sa doktor para sa medical check-up ayon sa mga eksperto. Samantala, nakapagtala na ng 252 kaso sa naturang sakit ang Provincial Health Office ng Bulacan. Sa inilabas na record ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU, as of January 1 to January 25, 2025, mas mataas ito ng 460% ngayong 2025 kumpara sa taong January 2024 na 45 lang na kaso. Nasa 14 na barangay o 7 bayan at lungsod sa Bulacan ang nagpapakita ng clustering o pagkakaroon ng 4 o higit pang kaso sa nakalipas na 2 hanggang 4 na linggo. Wala namang naitala na namatay. Nangunguna sa mataas na kaso ay ang siyudad ng San Jose del Monte, 37, sinundan ng bayan ng Marilao, 35 at Santa Maria, 22. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng kontak sa sipon, dumi ng tao na may HFMD o paghawak sa mga bagay na hinawakan ng may sakit. Kabilang sa mga palatandaan at sintomas ay lagnat, masakit at mapulang palto sa dila, gilagid at sa loob ng pisngi, walang gana kumain, nangihina at ayaw kumilos at pangangati ng lalamunan. Masasabi po natin na talaga pong pag buwan ng Disyembre hanggang Enero, nakakakita po tayo ng malaking pagtaas ng mga kaso ng HFMD. Bunsod po sa panahon, so mas madami po yung mga nagkakaroon ng symptoms. Samantala, ayon sa Bulacan PHO, mahalaga ang kalinisan ng pangangatawan, ugaliing magugas ng kamay, takpan ng ilong at bibig kung humahatching o inuubo, iwasan ang pagpunta sa mga matataong lugar.
sa mga kababayan po natin, lalo higit po sa mga magulang, no, para po makaiwas sa HFMD, lagi po natin tandaan na kalinisan po ng pangatawan, palagian po pagpugas ng kamay o hand hygiene ang sagot po dyan. Para naman po sa mga bata na tinamaan ng HFMD, meron po mga gamot, no, para ma-manage po yung pananakit ng katawan, yung lagnat. Magpakonsulta lamang po agad sa pinakamalapit na health center o ospital sa inyong lugar para matingnan po agad. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa ng massive cleanup drive ngayon ang ilang kawani ng gobyerno sa 4 na barangay sa Laguna na apektado ng pagtagas ng langis matapos masunog ang hilera ng warehouse. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Continuous and smooth operation po kami. At of course, yung objective pa rin namin na makontain ito para hindi makapasok sa Laguna Lake is nandun pa din. At nadagdagan na po namin yung mga measures namin para masiguro na handa po kami in case po na magkaroon ng pag-ulan at mga contingencies po namin na mapigilan yan in case na magkaroon ng mga challenges po sa area. Sama-samang paglilinis o massive cleanup drive ang ginawa ng Philippine Coast Guard. Katuwang ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Environmental and Natural Resources Office, Department of the Interior and Local Government at LLDA. Kabilang sa mga nilinis ang barangay ng Cuyap, San Roque, Santo Niño at San Antonio na pawang apektado ng tumagas ng langis. Umabot na sa 330 liters mixture ng oil contaminants ang kanilang nahakot. Ngunit ayon sa PCG ay may mga basura pa na kailangang alisin dahil nagiging sagabal at kinakapitan ito ng mga langis. Bagay na nagpaantala sa pag-aalis ng mga langis. Nandito tayo ngayon sa Barangay Santo Niño kung saan nandito na ang pinakabulto ng oil spill at makikita nga sa aking likuran na patuloy ang paglilinis ng Philippine Coast Guard na halos 24 hours nga ay tinatapos nga nila ang paglilinis dito. Ngunit nagiging sagabal para sa kanila ang paglilinis ay ang mga basura na nandito sa ilog. Kaya ang panawagan naman ng Philippine Coast Guard sa mga residente ay magkatulong-tulong para matapos nga sa loob ng 2 linggo ang paglilinis dito sa ilog. Umaasa ang PCG na tuloy-tuloy ang pakikipagkaisa ng iba't ibang ahensya at mamamayan sa paglilinis ng ilog upang huwag na dumaloy ang oil spill sa lawa ng Laguna de Bay. Paalala na lamang ng Coast Guard sa mga residente na malapit sa oil spill. Iwasan po munang lumapit sa mga affected area po natin at meron na po kami mga programa na ipinatupad kasama po ng lokal na gobyerno para po magbigay ng informational drive tsaka safety guidelines po para po maiwasan yung mga harmful effects po nito. At pinapaalalahanan din po namin na bantayan po yung mga bata na hindi po makapaglaro sa tabi po ng ilog, lalo na po sa mga may oil spill pa po. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, hindi nyo ba napapansin na yung mga bilihin hindi na kagaya nung dati? Kumbaga yung 500 mo noon, hindi na siya 500 ngayon. At yung mga interest na nakuha natin sa bangko, hindi na rin ganun kalaki. Ano ba yung tinatawag na inflation at interest rate? Pag-aralan po natin. Unahin natin ang inflation. Simpleng paliwanag, ito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin o serbisyo. Ibig sabihin, yung piso mo dati, mas kaunti na lang ang mabibili ngayon. Halimbawa, noong 2010, 10 pesos lang ang mansanas. Pero ngayon, 15 pesos na. Ang epekto nito, parang nabawasan ang halaga ng pera mo dahil mas mahal na ang bilihin. Kaya kapag mataas ang inflation, ang hirap makabili ng dati mong kaya. Ngayon naman, interest rate. Sa madaling salita,
ito ang porsyento ng dagdag o tubo sa pera mo kapag nag-iipon ka o dagdag na binabayaran mo kapag umuutang ka. Halimbawa, kung may 1,000 pesos ka sa bangko at ang interest rate ay 5%, after 1 year, madadagdagan ng 50 pesos ang pera mo. Pero kung umutang ka ng 1,000 pesos sa parehong interest rate, ikaw naman ang magbabayad ng dagdag na 50 pesos. So ang interest rate ay tungkol sa kung magkano ang kita o dagdag sa pera mo. Ngayon, paano sila magkaugnay? Kapag mataas ang inflation, minsan pinapataas din ng bangko ang interest rate. Bakit? Para mas kaunti ang umutang at mabawasan ang bilihin para bumaba ulit ang inflation. Parang siso lang yan. Kapag tumaas ang isa, kailangan kontrolin ng kabila para balanse ang ekonomiya. O recap tayo. Inflation, pagtaas ng presyo, kaya nababawasan ang halaga ng pera mo. At interest rate, tubo sa pera mo o dagdag bayad kapag umutang. O ngayon alam nyo na, no? Mas madali nang maintindihan. Hope na nakatulong para mas maintindihan po natin ang ekonomiya. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. At dahil Miyerkules ngayon, binisita tayo ng ating correspondent sa Ho Chi Minh City, Vietnam. At para sa iyong pagdalaw dito, pakibasa ang komentaryo ng ating mga kausi. Sige. Yeah, sige nga. Mula kay Dario Caspe, nabawasan kasi ang kita ng railway transit, kaya tatanggalin ang busway. Yeah, yun kasi ang ano diyan, ang topic nila diyan ay yung planong pagtanggal doon sa busway. Pagdudugtong-dugtungin kasi yung mga Suggestion lang naman yun, suggestion lang. suggestion pa. Gusto ko lang malaman quickly, sa inyo ba may mga busway din sa Ho Chi Minh? Kasi alam ko maraming motorsiklo and bike. Yes. Meron pong busway at saka motor lane. Pang motor talaga exclusive. Lalo sa mga... Pero yung busway nyo doon, nasa kanan o nasa gitna? Parang nasa kaliwa, tapos ito yung motor. Okay. Sa kanan. Parang ano rin na. Yan. Sige. Ito naman, sabi ni... sige, ikaw na rin ulit. Oo, minsan ka na lang nandito. Sige. Kaya Sige, mo yan. ikaw na. Portion mo to, portion. Sige. Okay. Mula kay Janine, ang sabi niya ay, ang laking tulong sa mga commuters ng EDSA Carousel. Napaka-hassle naman kung tatanggalin ito. Tama nga naman. Katulad ng mga in-interview ni JP kanina, no? Ayaw nila kasi nakita nila yung ginhaway. O isa pa uli. Ito mo na. Ano? Seri ba yun, Jerry? Seri Makapagal, Pahinga muna tayo. hindi na nga yata luluwag. Siyempre, pag nakalabas dyan mga bus, balagbagan na. Balagbagan ng mga yan pagkuha ng pasahero. Yan, babalik tayo sa dati. Mga bago yung mag-pandemic. Sabihin, pagka babagbalagbagan na yan, ayun na. Minsan 3 lanes ang nakukuha ng mga bus. Dati yun na. Nakikita kasi ngayon yung pagkakaiba noon at ngayon. Yan. Nakakaginhawa kahit papaano yung ating mga kababayang commute. Walas na lang. Sige na, todo mo na. Mula kay Janine, try nyo rin po kayang mag-commute. Tama naman. Subukan nyo kaya mag-commute. Sige nga, kayo kaya. Okay na nga kami dito sa bus lane. Pagandahin nyo na lang lalo. Mas maganda, di ba? Yan. Meron pa ba? Meron pa ba? Sa shoutout mo. Ikaw na rin mag-salamat at shoutout sa ating mga... Sige. Yan. Salamat at shoutout kina Yan. at Lande Jamero, tama ba yung Lande? At Jomar Arsenio, at Perlin Enriquez, at meron pa Lilian Nieves, at Rosalinda Palomar, Merly Almazan. Ayan. Maraming salamat Ann Gonzalez. Sana this is not the last. Boss, ba nandito ka bukas? Bukas, parang Gagala ito bukas. Sige. Higi po, salamat po sa ating mga kausi. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng 2 Korinto 9:8 na nagsasabi, at magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo
na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.